Subscribe now. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang latest vlog ni Attorney Harry Roque. Yung vlog niya number 359. Legal ba ang deklarasyon ng martial law para pigilan ng Malacanang ang INC rally sa January 13? Napakaganda po ang paliwanag ni Attorney Roque. Sa 1987 Constitution natin ngayon, dalawa lang ang basihan. Parang isang presidente ng Pilipinas mag-declare ng martial law. It's either invasion, may foreign enemy, or rebellion galing sa loob. Kung walang ganong kadahilanan, hindi pwede. Tapos, once nga nag-declare ng presidente ng martial law, nakalagay sa saligang batas, pwedeng i-review ng Congress ang basihan at pwedeng inolify o ipawalang bahala bisa ng Congress ang martial law na dineclare ng presidente. Kung sakaling lumusot sa Kongreso, pwede ang Korte Suprema. So, maganda ang safeguards natin ngayon. Hindi na lang basta-basta mag-declare ng martial law ang isang presidente. So, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Spokes hour, nagsabi ako na suspicious yung timing ng pag-reorganize ng National Security Council na tinanggal ang Vice President at sa kasaysayan natin palagi naman kasama talaga ang Vice President at saka ang mga dating presidente doon sa membership ng National Security Council. Now, alam mo kasi yan ay advisory body, no? Pero importante ang trabaho ng National Security Council kasi yung national security, dalawa yan, no? Banta na nanggagaling sa labas at kapag merong nanlusob, yan ay invasion at banta na nanggagaling sa loob, no? Yung gusto magpatumba ng gobyerno gaya ginagawa ng CPP-NPA sa napakatagal na panahon na o rebellion. Now, yung invasion at rebellion, yan ay isang bagay na binibigyan ng advice ng National Security Council ang presidente, no? So nakapagtataka talaga bakit tinanggal si Bibi Sara, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at si Gloria Macapagal-Arroyo at Erap Estrada dun sa advisory body na magbibigay advice sa Presidente kung mayroong banta sa Republika na galing sa labas, na invasion o galing sa loob na rebellion. Now, ano ba yung importansya ng invasion at rebellion? Well, sa ating saligang batas kasi, naalala nyo naman, ang 1987 Constitution yan na isang reaksyon doon sa diktadorya ng Marcos Sr., no? Kaya, ginawa nila ng paraan na hindi mauulit muli yung ginawa ni Marcos Sr. noong 1972. Yung mga bata pa na hindi pa sinisilang ng mga panahon na yon, nung nagkaroon ng declaration of martial law, pinadlak ang Kongreso at binuwag ang Kongreso. Si Marcos Sr. ang gumagawa ng mga batas at pinakulong lahat ng kalaban ng gobyerno. At linimitahan ang kalayaan ng malayang pananalita, no? So in other words, nagkaroon ng diktadurya. At ang diktaturyang yan ay umabot na hanggang 20 taon, no? 20 years. So ang mga gaya ko na lumaki sa martial law, may makanta kami na may bagong silang, may bago ng, ewan ko ba kung ano yung mga bagong lipunan na yan, no? Na parang ginagawa rin ngayon ni Marcos Jr. dun sa kanyang tema na bagong republika. Kaya nga suspicious, no? Bagong lipunan, bagong republika. Kaya lang talaga itong bagong republika ay talaga namang nasasapul, no? Dahil sa lahat ng mga masamang mga pangyayari, yung isa sa pinaka delikadong Maynila, yung mga ganyan ba, isa sa pinakamasamang quality of life, bumalik na tayo sa dating Pilipinas kung ganyan ang ibig sabihin ng bagong republika. Pero mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. So yung kahalagahan ng panlusog, invasion at rebellion ay dahil sa 1987 Constitution, heto na lamang ang pupwedeng basihan para magdeklara ng martial law ang presidente. Kinakailangan mayroong isang dayuhang bansa na lulusubin tayo, invasion, or meron talagang paggamit ng dahas, ng armas para patalsikin ang gobyerno. Now, para maiwasan yung diktaturya ng 1972, sinabi rin ng ating 1987 Constitution, bukod sa dalawa na lang ang kadahilanan para magdeklara ng martial law, na itong pagdedeklara ng martial law, pwedeng ma-review ang legal at faktual na basihan ng hukuman at ng ating Kongreso. In fact, automatic
na kapag nagdeklara ng martial law, yung Kongreso ay talagang mag-i-special session at pag-uusapan ang legal at faktual na basihan. At kung walang legal at faktual na basihan, sasabihin nila walang bisa yung pagdedeklara ng martial law. Now, yung importansya naman ng judikatura, binigyan din ng kapangyarihan na mag-review ng faktual at saka ng legal na basihan para sa martial law, dahil nung panahon ng martial law nga, dubudulog sa hukuman yung mga kalaban ni Marcos Sr., pero hindi naman na-aksyonan ng kanilang mga petisyon kasi ang sabi ng Korte Suprema, yung pagdedeklara ng martial law ay isang political question. Ito raw ang isang kapangyarihan na ibinigay lamang sa presidente at yung kanyang impormasyon na nakakalap ang siyang tanging magiging basihan ng pagdedeklara ng martial law na hindi po pwedeng paghimasukan ng judikatura. Kaya nga, nagkaroon ng pag-abuso sa kapangyarihan. No? At ngayon, para maiwasan nga yung pag-abuso ng Marcos Sr., ngayon binago. At hindi forever ang martial law, ha? Merong time limit. Hindi gaya ng ginawa ni Marcos na parang 15 years ata ang martial law kasi linif niya yung martial law in time dun sa pag-visit ni Santo Papa. So ngayon, sandali lang ang pwedeng imposition ng martial law. Now, nabanggit ko rin na yung pagtanggal nga dun sa mga presidente, dating presidente at si Inday Sara, parang wala nang pakialam si Inday Sara at ang mga dating presidente kasama si Presidente Digong doon sa mga bagay-bagay na pwedeng adviser ng National Security Council, lalong-lalo na kung merong invasion o merong rebellion na basihan para magdeklara ng martial law. So sa akin, tinanggal nila yung balakid para doon sa pagdedeklara ng martial law kasi ngayon, lahat ng mga miyembro ng National Security Council loyal at kakampi ng presidente. Sino ba naman ang tataliwas sa opinyon ng presidente kung siya ay magdedeklara ng martial law dahil sinasabi niya may banta sa ating gobyerno, kinakailangan magdeklara ng martial law. Now, ang tanong, kaya ba talaga at legal ba talaga ang pag-impose ng martial law para mapigil ang isang malawakang rally gaya ng Iglesia ni Cristo? Well, ang sagot po, hindi. Kaya nga po na-amendahan ang ating saligang batas. Kung maalala nyo, yung martial law ng 1972 dahil bigla raw inambush si JPE dyan sa Wakwak. At ito ay pag-ambush daw ng NPA. Kaya nagkaroon ng martial law. Una-una, ngayon hindi po pwede yan nabasihan para mag-declare ng martial law. Bakit? Kasi yung assassination attempt, hindi naman yan outright rebellion. Dapat malawakang paggamit ng dahas para patalsikin ng gobyerno. So, yung mga intrigang ganyan, hindi na po pwede maging dahilan para sa martial law. Now, kasi alam nyo anong kahalagahan ng deklarasyon ng martial law? Kasi nga, magiging temporarily, ang commander-in-chief, ang presidente, ang siyang magiging mamumuno kasama ang militar. Kasi kaya nga martial law, military. No? Now, dahil ang paggagawa ng rally o pagsasaganap ng rally ay hindi basihan ng martial law, pwede bang gawin pa rin yan? Pwede. Kasi pwedeng sabihin nila, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., na nagsabwatan na ang mga tao sa rally at yung mga tao na gustong patalsikin ng gobyerno kasama ng ilang mga miyembro ng hukbong sandatahan. Kapag yan ang nangyari, sasabihin nila, merong rebellion, miski wala pang malawakang paggamit ng dahas laban sa gobyerno. At dahil ang National Security Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre, lahat sila mag-a-advise, sige, mag-impose ka ng martial law. Now, ang tanong, legal ba yan? Sa tingin ko, hindi. Pero dyan papasok kung bakit dinoble ng presidente ngayon ang budget ng Kongreso at ng Senado. Diba? Tinaasan ng halos sa doble ang budget ng Kamara at saka ang Senador. Pagkatapos, binigyan pa na sang katutak na akap na sila lang ang magdidistribute, no? Hindi gaya ng mga AI. Okay, so ang sinasabi ni Atty. Roque, walang legal na basihan na mag-declare ng martial law para pigilan ang Iglesia ni Cristo rally. But pwede nilang gawin. Pwede nilang gawin. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay. So, dalawa lang kasi ang legal na basihan para ma-declare ang martial law. Yun lang, invasion, galing sa labas ang kalaban, or rebellion, galing sa loob, kagaya itong ginagawa ng CPP, NPA, NDF. So,
wala namang malakas na puwersa ng makakaliwa, kaya walang matatawag na rebellion. Wala rin naman tayong kaaway sa labas. So, walang invasion. So, walang legal na basehan. Kailang bantayan natin kasi nakakaduda yung ginawa nila na pag-reorganize ng National Security Council na tinanggal na nila ang mga former presidents at saka si BP Sara. So, sila na lang nag-usap. Pwede nilang gawin kung anong gusto nilang gawin. Mag-declare ng martial law, i-review ng Kongreso. Sinasabi ni Atty. Roque, madaling makapasa sa Kongreso yung declaration ng martial law. Ang pag-asa na lang natin ang Korte Suprema.